Ayan mga kamari, pagpulungan naman natin yung mga bagay-bagay na ano nga ba yung buhay dito na meron at ano yung buhay sa Pilipinas na meron na nakakamiss. O ayan, ayan. At ngayon nga ay day off ng mangyan. At ayun, medyo na naman dumarating sa akin yung lungkot dahil nga pakiramdam ko nag-iisa na naman ako na wala yung mayayanig yung buong bahay na katahimikan. Sobrang laki ng pagkakaiba na ganitong oras may mga kaibigan na nasa Pilipinas pupunta sa iyo makikipagkwentuhan, which is dito wala. Tapos kaya nga parang napapag-isip-isip ko, mas maganda nga bumili ng lupa, magpagawa ng sariling bahay sa Pilipinas at para pag-uwi doon sit and relax, tapos may kangkong na ulam, may tuyo na inihaw o pinirito. Oh, nasaan na yun? Tapos may kamote na pwedeng magtanim sa backyard. May titibayang saging, may balinghoy. Yun yung nakakamiss. Tapos may langka na tinatid yung ginataan. Yun yung talagang grabe kong namimiss sa Pilipinas. Yung sinugno ng saging, ayun, talaga yun, nakakamiss yung mga pagkain. Yun yung hinahanap-hanap ko na wala dini. May kangkong din naman, kaya lang malayo pa yun. At saka iba yung kangkong nila dito, hindi katulad sa Pilipinas. At ayun, minsan talaga mapapaisip ka na lang na ano ba talaga yung ano bang gusto talaga sa buhay? Sa Pilipinas ba o sa Australia? Dito ang malaking advantage sa mga sa medical. Hindi man mag-focus ng malaki. Halimbawa, mga operasyon, yung mga severe na mga hindi dito malaki ang gastos, hindi katulad sa Pilipinas. Na magkapera ka man ng isang sako, pag nagkasakit ka na, lahat ng organ mo nagkaroon na ng komplikasyon, mauubos talaga. Mauubusan ka sa bulsa, pati bahay maibenta. Ganun yung mostly nangyayari sa Pilipinas sa mga sa mga nandyan. Na lupa mo, kalabaw mo, baboy mo, o kung ano lang, pwede na, kung maaari na lang yung asawang isangla sa kapitbahay. Talaga malaki yung pagkakaiba, malaki.